tayo maging matapang-tapangan. Sagutin mo, pag pinabagsak natin ang gobyerno, ano ang mangyayari sa Pilipinas? No! Hindi yan, kaya tatanong ka namin. Kung gusto mo pabagsakin ang gobyerno, ano? Oh, di ba? Yan ang problema. NPA! NPA! Dalang... Ba't nananakit mo kami? Tumahimik kayo. Tanggalin mo yung mask, ano kung matapang ka? Tanggalin mo. Tanggalin mo! Tanggalin mo. Tanggalin mo, NPA! Para muling tropa! Kung ba sa kabataan, pag-asa ng bayan, bakit tayo nanggugulo? Kung buhay lang si Dr. Jose Rizal, sigurado kung sasabihin niya, ang kabataan ay laso ng bayan. Naku po. Lahat tayo estudyante, lahat tayo nag-aaral. Imposible na ikaw na estudyante, magpa-under ka sa putang ina na para lang saktan ang mga kapulisan. Estudyante tayo, tapos magpapa-under tayo sa mga komunista. Nag-aaral tayo, pinapaaral tayo ng mga magulang natin. Para saan? Para gumanda ang ating kinabukasan. Tama. Bakit natin pinaparesahin si Marcos? Para maitigil ang korupsyon. Dahil ayaw natin na mamana ng kabataan sa susunod na henerasyon ang pamumulitiko na puro nakaw. Kaya tayong mga kabataan, magkaisa tayo at sugpuin natin ang korupsyon sa ating bansa at pababain si Bongbong Marcos sa pwesto ng walang daas. Wika laban sa korupsyon, wika laban sa politiko na magnanakaw. Hindi daas ang kailangan natin. Kung siseryosohin tayo ng pulis at kasundaluhan, ano ang laban natin? May basuka, may chopper, may helicopter, may tanke, may amphibian missile. Anong laban ang bato natin? Anong laban ng mga bote na dala natin? Ayan! Umula ng bato ang mga putangin ng mga komunista na yan. Kaya tayo, pinapaaral tayo para sa magandang kinabukasan natin. Huwag tayong maging sunod-sunuran sa mga politiko na walang inisip kung hindi sariling interes lamang. Oh, diba? Sabi ko sa inyo pag sineryoso tayo ng pulis, ubus tayo. Mag-isip-isip muna kayo bago kayo maging matapang-tapangan. Yan mga kababayan, ang sabi nga rito ni Kuya Park, mag-isip-isip muna kayo bago kayo magtapang-tapangan mga kababayan, sapagkat naku po, ibang klase ang nangyari ngayon. Mayroon pong nangyari na engkwentro at napakarami po ang mga nasawi na mga kabataan. Kabataan pa po itong mga nasawi mga kababayan. Ayan po, naka-dirty finger pa itong babaeng ito na nakatakip ang mukha. Na mukhang ang kanyang pinaglalaban ay ang mga makakaliwang grupo, ito nga mga MPA, ano ho? So ito na ngayon mga kababayan ang resulta. Ito pong si Piatos, Mary Grace Piatos, good job po ang nagawa mga kababayan, sapagkat siya po ang dahilan kung bakit mayroon po tayo ngayon malakas na pwersa ng mga militar na sumusugpo dito po sa kalaban ng ating gobyerno. At ngayon mga kababayan, naaamoy nyo na ba? Nakakaamoy na po tayo. Nakakaamoy na po tayo. Mayroon pong bagong nilabas, ito pong Palasyo de Polvoron mga kababayan, na isang pahayag. Naku po, dito sa pahayag na ito, mukhang babaliktad na itong mga kasundaluhan at makikipagkampi na kay Vice President Inday Sara Duterte. Talagang laglagan na ito mga kababayan. Kailangan nyo pong panuorin ang buong detalye na ito, sapagkat napakaganda po ng ating panunuorin ngayon. Hindi dahil sa mayroon pong mga namatay o natsugi na mga MPA, kalaban ng ating gobyerno, kundi yung pangyayari po na ito ay magti-trigger po mga kababayan para magising na po ang mga kinakaukulan na tigilan na po ang ating mayroon po tayong pinuno na bangag mga kababayan, hindi na po alam ang pinagsasasabi.
hindi niya na po alam. At dahil dito mga kababayan, nako, eto na. Gibo at saka si Brawner. Magugulat ka ba kabayan kung bigla na lang ilalaglag si Marcos Jr.? Yan po ang lahat ng atin pag-uusapan. Ngunit bago po natin tunguhin ang buong detalye, kung bago ka lang sa aking channel, nakikisuyo po ako, paki-like at paki-share ang videong ito. Paki-pindot na rin ang subscribe button at ang bell all kung inyo pong mamarapatin. Tatanawin kong malaking utang na loob ito kabayan. Maraming salamat sa iyong pagsuporta. Ito ang detalye ng ating pag-uusapan ngayon. Hindi kaya mga kababayan, ito na yung meet sa ngayon, matatandaan muna natin, ito, dalawa o tatlo na mga foreigner or may dugong ibang lahi ang kasamang nasawi dyan mga kababayan. Panoorin natin. Isinusulong ni ML Party List Representative Laila De Lima ang independent at transparent investigation sa umano'y military operation sa Negros Occidental. Kumpirmado namang kabilang sa mga nasawi ang 2 American national. Ang detalye sa Agenda Weekend Report ni Dexter Ganibe ng Abante. Hindi lang si Lyle Prejoles ang banyagang kasama sa 19 na namatay sa umano'y military operation sa barangay Salamangca, Toboso, Negros Occidental noong nakaraang linggo. Sa pahayag ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC, kinilala ang isa pang Amerikanong namatay na si Kai Danarene Sorem. Ayon sa NTF-ELCAC, si Prejoles ay nauugnay sa Anak Bayan, USA mula noong 2012. Dumating siya sa Pilipinas noong nakaraang buwan kasama si Sorem. Mariing kinundina ng Bayan USA ang pagkakapaslang kay Lyle at sa 18 iba pa at nanawagan ng hustisya. Pero sinupalpal ng abogadong si Wilfredo Garrido ang pahayag ng Universidad ng Pilipinas kaugnay ng academic freedom sa pagtungo ng UP student leader na si Alaysa Alano sa lugar. Isa rin siya sa mga nasawi. Maari naman daw pigilan ng UP ang pagpunta niya sa lugar na kilalang pugad ng NPA at sa halip ay sa ibang lugar na mas ligtas. Tama. Git pa ni Atty. Garrido, nasa kamay ni UP President Angelo Jimenez ang dumanak na dugo ni Alano. Tama. Dahil sa insidente, nanawagan ng isang independent at urgent investigation si House Senior Deputy Minority Leader at mamamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima. Sabi ni De Lima, dapat mabigyan ng mga pamilya ng mga namatay, maging ang mga legal advocate ng full and unhindered access sa mga labi para sa isang transparent investigation. Si Francis Kiko D. na isa sa mga faculty ng UP Department of Political Science ay nakiisa sa panawagan ng independent probe. Medyo mahirap na Sa UP pala ito mga kababayan, kaya naman pala, alam naman po natin ang UP, pagawaan po namang MPA. panahon ito para sa komunidad namin sa Ponisay. Tsaka nakikisa po ako sa panawagan na sana magkaroon ng impartial third-party investigation dito sa mga naganap. Ayon sa CHR, nagsimula na ang kanilang regional office sa Negros Island Region sa pag-iimbestiga at unang napansin ang mga inconsistency sa pagkakakilanlan ng mga namatay. Nabatid din ng komisyon ang nangyaring evacuation sa lugar kasunod ng insidente. Ang panawagan ng CHR, buong suporta ng bawat panig sa kanilang investigasyon. Para sa Agenda Weekend, Dexter Ganib. Ayan mga kababayan, itong dalawang foreigner na na-tsugi dyan nga po ay mga membro ng mga MPA at ito nga po ay kinumpirma ng ating mga kasundaluhan at mismong itong si Brawner mga kababayan. Ngayon ang tanong, ano ang posisyon ni Marcos Jr. patungkol po dito? Sino ba ang kanyang papanigan mga kababayan? Ito bang grupo ni Gibo Chiduro at ni Brawner sa panig ng pamahalaan o itong mga kalaban ng pamahalaan na mga MPA mga kababayan? Na ayon nga dun sa ating unang napanood kay Kuya Park, hindi natin kailangan humawak ng armas para makipaglaban sa gobyerno, kundi salita. Pwede na yan mga kababayan, nasa konstitusyon po yan. Mayroon po tayong kalayaan magpahayag ng ating saloobin sa mapayapang paraan. Hindi po kailangan dumanas ng dugo katulad nga po ng nangyari sa EDSA na patalsik din naman ang rehimeng Marcos
nang hindi po dumanak ng dugo. Hindi katulad ng gustong mangyari nitong mga MPA, ay gusto po nilang mayroon pong madamay na mga inosente na mga sibilyan. Dahil nang re-recruit po sila ng walang kamalay-malay para mapasama sa kanilang mga kalukuhan, mga kababayan, at maging MPA para lumaban sa gobyerno. Ngayon, saan nga ba si Marcos Jr. kakampi? Mga kababayan, mayroon po tayong nakitang post at malamang sa malamang baka ito na ang mag-trigger para mag-isip-isip na po itong ating mga kasandaluhan. Tandaan po ninyo, marami na po ang mga panawagan na dinggin po nila ang hinaing ng taong bayan dahil mayroon po tayong presidente na adik ayon sa kanyang ate na si Senator Amy Marcos. Di ba? Natakot magpa-hair follicle drug test. Ang tapang-tapang sa gera, takot naman magpatulis magpa-hair follicle. sorry, nadulas. Slip of the tongue. takot magpa-hair follicle drug test. Kung talagang hindi ka addict at hindi ka drug addict sa pinagbabawal na gamot, bakit takot ka magpa-hair follicle drug test? Di ba? Ayaw na ayaw mga kababayan. Ang sabi niya doon kay Atty. Vic Rodriguez nung hinamon siya, why? Why should I do hair follicle drug test? Bakit ka takot? Eto na. Kanino nga bang kakampi itong si Marcos Jr. mga kababayan? Eto, tingnan nyo po itong balita. Ngayon lang ito. Government to hold accountable any abuse in Negros operation. Ayon po sa Palacio de Polvoron. Basahin natin ang detalye nito mga kababayan. Ito po ang detalye nito. Tingnan ninyo, post po ito ng Manila Bulletin. Dito Fake News, ayan po. Publish po ito April 27, 2026 to 09 PM. Ngayon lang po ito. Ito po sabi, government hold accountable any abuse Negros Operation Palace. Philippine Army PA personnel carry a casket bearing the remains of one of the 19 individuals slain during an encounter in Tabuso, Negros Occidental, during an encounter with the New People's Army NPA on April 19, 2026. Malacanang said, the government will hold accountable any found liable for abuses in the recent military operation in Negros Occidental that left 19 people dead. In her press briefing on Monday, April 27, Presidential Communication Officer, Undersecretary Clerk, anak ko si Fake News na naman mga kababayan, baka naman baliktarin na naman ito, i-screenshot nyo na po ito muna mga kababayan or kaya i-record ninyo ito. Siya po may sabi nito, sabi niya, accountability will be enforced if wrongdoing is proven. Everybody who is liable should be held accountable. Dapat parusahan iyong umaabuso. Those who abuse should be punished, she said. Castro cited the Armed Forces of the Philippines, AFPU, which maintained that the operation in Tabuso town was legitimate. Kita mo? AFP Chief General Romeo Browner Jr. said, those killed were armed and engaged government forces. They were armed. She was fighting. Browner said of one of the fatalities student leader. The military said the clash involved troops from the 79th Infantry Battalion and suspected members of the New People's Army NPA. Ayan mga kababayan, si Browner mismo ang naniniwala na ito pong babaeng ito na namatay ay student leader at nakipag-engage sa government forces na kalaban po, lumaban, nakikipagbarilan. Ngayon, ano ang sinasabi ni Castro or ng Pangulo? Kasi pag sinabi ni Auntie Claire, abay galing yan kay Presidente. Di ba? So ano ibig sabihin mga kababayan, bakit tila may pagkiling ka pa dito? Hindi ka ba naniniwala kay Brown mukhang gusto mo yatang gisingin ang prinsipyo ni Browner mga kababayan. Ito siguro ang dahilan
kung bakit gustong-gusto nilang malaman kung sino si Mary Grace Piatos. Palakpakan po natin mga kababayan, comment po kayo dyan. Palakpakan po natin kung agree kayo dito kay Mary Grace Piatos. Hindi po sa namatay sorry po dyan sa namatay, condolence, pero excuse me, pero lumaban ka kumalaban ka sa gobyerno di ba? Siyempre gobyerno to, hindi naman po pwede na kayo ang maghari, di ba? Kayo ang maghasik ng lagim. Siyempre, lumabang kayo. Anong gusto niyo? Ang mapatay yung mga ano? Di ba sino ba yung isang kongresista ba yon? O hindi naman kongresista, dating kongresista, kung sino man yon, nagsalita na para bang nagtataka siya bakit walang militaring namatay, puro mga MPA lang. Di ba dapat magpasalamat ka kung hindi ka kakampi ng MPA? Kung kakampi ka ng gobyerno at sumusunod ka sa gobyerno, di ba dapat magpasalamat ka? Dahil good job ang ginawa ng ating mga kasundaluhan? Tama hindi? O mayroon nga rito nag-comment mga kababayan, no? Sabi nga nito ni Champy Champ, AFP, Armed Forces of the Philippines, okay lang ba sa inyo yung bangag na presidente nyo? Sinisisi pa kayo? Nag-PI siya dito, no? Sana wag nyo namang hayaan na gaguhin kayo ng bangag na presidente. Alam nyo mga kababayan, sa totoo lang, napakalaking insulto nito para po dito sa mga militar, no? Or para po dito sa mga tagumpay niya ito anong gusto na mangyari? Marami rin mga sundalo ang mapatay? Aba, hindi naman po pwede yun mga kababayan. Sa totoo lang, kahit minsan, hindi rin natin gusto yung mga ibang mga sundalo, pero hindi po pwede yan. Kailangan natin igalang. Kailangan natin ang mga sundalo natin, yun pa rin ang dapat mamayan at siya pa rin ang dapat manaig laban sa pwersa ng mga gustong manggulo sa ating gobyerno. Di ba? Sila kasi ang anong kapayapaan sa atin Kaya sila pa rin ang dapat nating kampihan dito. Pero ano itong tunog nitong Marcos administration, itong palasyo? Tila baga mas kumikiling pa siya dito sa mga MPA na mga nakipaglaban sa mga tropa ng gobyerno. Anong ibig sabihin nito? Kaya mga militar, mga kasundaluhan, Browner, mag-isip-isip ka. Mukhang binabastos ka na talaga ng Pangulo ng ating bansa. Kung matino siguro yan, baka hindi yan mangyayari mga kababayan. Well, tingnan natin kung anong masasabi ni Browner dito. Panoorin natin itong video mga kababayan. Welcome down sa AFP ang investigasyon kaugnay sa Negros Clash kung saan 19 ang nasawi. Pero bukod sa kanila, dapat din daw imbestigahan ang NPA. Narito ang Agenda Weekend Report ni Francis. Kita nyo mga kababayan, no? Welcome daw kay General Browner itong pagpapaimbestiga o reimbestigahan daw sila ng Commission on Human Rights. Siyempre, utos na yan ng palasyo Di ba? Sinabi nga ng palasyo na kailangan magkaroon din ng ng pag-imbestigahan. Parang pinagdududahan ang dating dito ng mga kasundaluhan. Browner, papayag ka ba niyan? Pinagdududahan na kayo dyan? Abay, kumalas-kalas ka na siguro. Baka baka ito na yung panahon para mag-isip-isip ka. Mukhang ang alam mo, di ba, nanumpa ka, ipagtatanggol mo ang ating bayan. Ngayon, pinagtatanggol mo lang, pero anong nangyayari sa inyo? Kayo pa ngayon ang magkakasala? Sis Volvic. Iniimbestigahan na ng Commission on Human Rights Negros Island ang nangyari sa Toboso, Negros Occidental na sinasabing pumatay sa 19 katao kabilang ang isang UP Diliman student leader. Giit ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr., bukas daw dito ang sandatahang lakas. Pero dapat din daw silipin ng CHR ang New People's Army na pumapatay ng inosenteng sibilyan. Dagdag. Tama, dapat paimbestigahan din ninyo ito pong mga MPA na pumapatay din ng mga inosenteng sibilyan. BBM, kung gusto, pinapaimbestigahan mo, paimbestigahan mo itong mga kasundaluhan natin na sila lang nagtatanggol. Magtatanggol lang sila ng ating kalayaan o ang ating kapayapaan. Sila pa ngayon ang tila gusto mong paimbestigahan or pakasuhan sa kabila ng dapat nga parangalan itong mga ito, mga kababayan, di ba? Kasi mayroon pong mga nalagas na 19
ng mga kalaban ng ating bayan. Di ba nga dapat mas malaking parangal nga imbes na imbestigahan mo eh. Ayun ay kung hindi ka bangag, kung matino kang presidente, di ba? Kaya Browner, mag-isip-isip ka na. Baka mamaya, ikaw nang isunod na pa-imbestigahan yan, kahit ginagawa mo yung trabaho mo. Sa bagay, yung pinsan nga eh, pinapaimbestigahan na at ipapakulong na eh. Di ba? Ikaw pa kaya, hindi ka naman pinsan. Ni Browner, legit ang operasyon ng militar. Una ng Ayon kay Browner mga kababayan, legit ang operasyon ng militar. legit ang operasyon ng militar. Una nang kinundina ng mga estudyante ng UP Diliman ang pagkakadamay ni Alisa Alano na isa umanong University Student Council Education and Research Counselor. Para sa kanila, biktima ng red tagging at state violence si Alano. Kinundina rin ng Bayan USA ang AFP sa pagkamatay ng human rights activist na si Laili Prejoles ng California. Hiling nila ang hustisya para kina Laili at 18 iba pa. Nitong Biyernes, sumugod ang ilang militanteng grupo sa AFP headquarters sa Camp Aguinaldo para kondinahin ang tinagurian nilang Tuboso Massacre sa Negros Occidental. Kabilang dito ang mga grupong Bayan, Karapatan, Amihan, Anak Pawis at Gabriela. Una nang sinita ni Defense Secretary Gilberto Chodoro ang paghawak ng armas ng student leader. Bakit kasama ng NPA? Bakit Oh. nga? Bakit Yun ang kasama? dapat itanong sa kanila. Dapat nga eh. At kung nandun yung estudyante, hindi man combatant, obstruction of justice or aiding and abetting yon. So kasama din yun. Whether or not na NPA yun, nandun sa enkwentro, you shouldn't be there. Ano na Marcos Jr., bakit kailangan mong pag-imbestigan pang abuse na yan? Na sinasabi nyo pang may abusong ginagawa ng mga militar. Ito sabi nga ni Gibo, bakit ka nandoon? Ha? Hindi ka man MP o MPE ka, bakit ka nandoon? Ha? Bakit ka kasama doon? Isyo din ka eh, dapat nandun ka sa school, hindi ka sa bundok o sa kasama ng mga MPE. Ano yun? Teacher mo na mga MPE? Di ba mga kababayan? In the first place. I don't think the question back sa kanila. Paano ito yung mga estudyante? Ano yun, ito ka. Ayan mga kababayan. Ha? Kaya, yung mga magsasaka sa dashboard. Kagagalang ko namin sa agad para makipag-uhay sa mga magsasaka at hindi sa mga nag-ibig-isman. Sa kabila nito, kinilala ni Vice President Sara Duterte ang matatapang na miyembro ng 79th Infantry Battalion ng AFP. Very good! Palakpakan natin mga kababayan. Yan ang leader. Kinikilala, pinapalakpakan, paparangalan yung mga kasundaluhan na hindi namatay versus sa kanilang kalaban na mga MPA at mga kalaban ng ating gobyerno. Yon ang palakpakan, parangalan natin. Itong si BBM hindi, paiimbestigahan patuloy. Anong klaseng presidente ito? Kanino ka ba presidente, BBM? Sa mga MPA o sa mga sundalo? Anya, under her leadership, kinikilala ang mga sakripiso at serbisyo nila sa bansa. At sana raw ma-inspire nito ang unity. Correct. At mapalawig ang sama-samang pagkilos para sa pangmatagalang kapayapaan at pag-unlad. Nanawagan din ng bise sa mga magulang na bantayan at gabayang mabuti ang kanilang mga anak laban sa impluwensa na maaaring magsadlak sa kanila sa violent extremist groups. Para sa Agenda Weekend, Tama si BP Inday na dapat bantayan ng mga magulang ang kanilang mga anak laban dito sa mga manre-recruit para dalhin doon sa bundok na ating mga kabataan. Kaya mga kababayan, ikaw Browner ngayon, na nakikinig ka, halimbawa mapanood mo ito, sinasabi ni BP Inday, sino ba ngayon ang mas magugustuhan mo? Itong Vice President na gusto kayong parangalan at sinasaluduhan at pinapalakpakan kayo dahil good job ang inyong ginawa? O itong Presidenteng Marcos Jr. na sa kabila ng sakripisyo ninyo na kayo rin maaaring nalagay din sa alanganin ng inyong mga buhay para ipagtanggol ang ating mga kababayan at ang ating bayan. Pero kayo ngayon ang may imbestigahan instead na parangalan. Sino ang gusto mong piliin dyan?
Siguro, kung ako si Browner, at saka si Gibo Chidoro, kung matino din ang isip ko, abay syempre doon ako sa ginawa ko ang aking tungkulin, papangarangalan ako. Tama hindi. Pero kung bulakbol naman ako, kung magnanakaw naman ako at kasama ko sa malita, dapat lang kasuhan ako. Tama hindi. Pero kung hindi naman ako kasama sa malita at hindi ako nagnakaw ng pera ng bayan, bagkus ipinagtanggol ko ang bayan dito sa mga impiing terorista, aba dapat lang good job at parangalan. Tama mga kababayan, hindi? Yan, kaya malaki pang posibilidad na malaki ang epekto nito sa mga pag-iisip ng ating mga kasundaluhan. Ang moral po ay walang moral support ang palasyo, kundi yung kanilang kanilang banta pa nito ngayon kakasuhan pa sila nito, pa imbestigahan pa sila. Ibang klase mga kababayan. Actual na nga nakita na nga, andyan na nga may mga baril na nga Tapos sila pa ngayon yung sila pa ngayon tuloy ang malalagay sa alanganin. Aba, mukhang hindi yan tama, Mr. Marcos, Mr. BBM. Huwag mong dadaanin sa fake news, ha? Sinabi nila yan, ha? Na mukhang mag-aano pa sila, paimbestigahan pa nila itong ating mga kasundaluhan na imbis parangalan, di ba? Dapat pinaparangalan na yan, matik na yan mga kababayan, di ba? Oh. Yan, kaya lang Browner, itong masasabi ko sa iyo, ha? Ito masasabi ko sa iyo, ayan si pinsan buo yan, hindi yan kalahati, hindi yan kakatlo, pinsan buo yan. Pero kahit pinsan buo yan, tinablayan ni Marcos Jr. sa ngalan ng kanyang sariling kapakanan. Ikaw pa kaya? Gibo, mag-isip-isip na kayo. Dapat ang kakampi ninyo ay ang taong bayan at si BP Inday Sara Duterte. Dahil si BP Inday Sara lang naman ang nagmalasakit sa ating pong mga kasundaluhan na nagmamalasakit din sa ating bayan. Yan ang katotohanan dyan mga kababayan. So, ano ang inyong masasabi dyan sa pangyayaring yan mga kababayan? Ito. Ito muna yung fake news ni Auntie Claire. Panoorin nga natin. Was President Bongbong Marcos who said nahuli na si Zaldico last week. And given po dahil yung mga development over the recent days na parang naiiba po, hindi po, para sa paningin ng iba, hindi nagtutugma yung, let's say, sinasabi po ni Justice Secretary Frederick Vida. Can the palace set the record straight that the President acted on fully verified information at that time or initial reports? Because some observers are saying the announcement may have been premature on Zaldico. Okay. Gusto rin natin liwanagin dahil na maraming nagsasabi na ang Pangulo daw mismo ay nagbigay ng fake news. Unang-una, kung mapapansin niyo po, April 16, unang nag-post ang Pangulo ng kanyang mensahe. Nahuli na si Zaldico. Pag sinabi nating nahuli na si Zaldico, it doesn't necessarily mean that it is an arrest. Ang nahuli na salita ay very general. So kapag nahuli, pwede nating sabihin na napahinto, na-stop, na-prevent sa pagkilos, at hindi mali ang Pangulo sa kanyang inulat noong April 16. Alam mo, Auntie Claire, medyo mag-isip-isip ka na muna kung ano bang ibig sabihin ng nahuli na. Ewan ko, masisira talaga ang dictionary dito kay Auntie Claire ninyo. Nagtatali-talinuhan ka, lalo kang nabububo. Lalong walang makukuha sa iyo talaga ang taong bayan. Sabagay, pagpatuloy mo lang yan, ibig sabihin lang yan mga kababayan, paggaganyan ng mga tuwiran si Claire Castro, tandaan niyo po ha, sa tuwing tatayo po siya dyan, ay ang sinasabi niya, galing po yan mismo kay Marcos. Iniiko lang niya yan. So ibig sabihin, si Marcos na may sabi niyan. So si Marcos talaga ang si Marcos talaga yung nagtanga-tangahan, nagbububuhan talaga sa kanyang sarili. Sino maniniwala sa inyo? Kahit anong i-google ninyo dyan, sige nga, mag-google nga kayo mga kababayan. I-chat GPT ninyo kung ano man ang mga transition. Ang nakasulat, i-type nyo lang, nahuli na si Zaldico. Ano ang pinakamalapit na kasing kahulugan sa salitang Tagalog? Lalabas, na-aristo na si Zaldico. Palusot ka pa yung nakakabuisi talaga.
Na nga. Di ba mga kabayan? So, nakakagigil lang eh. Nakakagigil lang talaga, pero wala tayong magawa eh. Manggigil man tayo dito, hindi man natin matitiris na parang kuto yan eh. Di ba? So dito na tayo. Ito yung kanina mga kababayan, itong asawa ni VP Sara ay yun nga, nagsampa na nga ng kaso. Sino-sino ba talaga itong mga kinasuhan niya? Panoorin natin. Personal na nagsampa ng reklamong kriminal kaninang umaga si Attorney Manasseh Carpio, asawa ni Vice President Sara Duterte, laban sa ilang opisyal ng gobyerno at mga mambabata sa Quezon City Prosecutor's Office. Pero hindi ito sumagot ng mga tanong mula sa mga media, sa halip ay ang kanya na lamang abogado. Ang mga inireklamo ay sina Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP Governor Eli Remolona Jr., Anti-Money Laundering Council o AMLAC Executive Director Ronel Buenaventura at mga miyembro ng House Committee on Justice na sina Jervil Luistro, Percival Sindanya, Chel Jokno at Laila de Lima. Inakusahan ang mga ito ng paglabag sa Anti-Money Laundering Act o AMLA, Republic Act No. 1405 o ang Bank Secrecy Law at Republic Act No. 10173 o Data Privacy Act. Ang Section 8A po ay malinaw. Nasabi ron, the AMLAC and its Secretariat shall not in any way disclose any information in any manner. So anong ibig sabihin ng in any manner? Sa kahit na anong pamaraan, hindi pwedeng maglabas ng impormasyon ang AMLAC. Batay sa reklamo, nagkontsabahan ang mga naturang opisyal upang iligal na ilabas at ihayag ang transaction reports ng iba't ibang bangko kaugnay ng bank records nilang mag-asawa na protektado ng batas. Kabilang sa mga impormasyon na inilabas partikular sa pagdinig ng House Committee on Justice noong April 22 ay ang mga transaksyon sa deposits, withdrawal at bank balances. Para sa kampo ni Attorney Carpio, ang mga kongresista ang may pakana ng paglabag. Sila po yung nag-udyok na ilabas. Di ba sila yung nag-motion, sila yung nag-second motion at pinirmahan yung subpoena. Na dahil dun sa pinirmahan nilang subpoena, nilabas naman ng AMLAC. So yun po yung kaso namin. Nilinaw din ni Attorney Carpio na wala silang pahintulot sa AMLAC at sa mga opisyal o staff nito na ilabas ang kanilang bank transactions. Ito ay ginamit umano bilang tool para sa black propaganda at political harassment upang sirain ang reputasyon ni VP Sara at ng buong pamilya Duterte, lalo na para sa darating na 2028 national elections. Binigyang diin niya na ang AMLA ay ginagawang sandata o weaponized sa kabila ng pagiging illegal nito. Dagdag pa ng abogado ni Carpio ang pagbabawal ng paglalabas ng impormasyon hinggil sa bank records sa ilalim ng Section 8A ng AMLA ay absolute at walang exception. Walang consent. In fact, sumulat pa nga kami sa AMLAC April 16 bago maglabas ng subpoena na sinasabi namin, AMLAC, bawal yan ang sinasabing magpalabas ka ng impormasyon. Nagbabala rin si Attorney Carpio na kung hahayaan ang ganitong gawain, walang financial data ng sino man ang ligtas sa ilalim ng kasalukuyang sistema. Sabi ng BSP, wala pa silang natanggap na kopya ng reklamo at sasagutin nila ito sa tamang forum. Binigyang diin ng BSP na ginagampanan nila ang kanilang mandato alinsunod sa batas. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Kita nyo mga kababayan, ganyan pong mangyayari sa atin ngayon. Kahit sino po walang ligtas pagdating po dito sa ganitong patakaran nitong Marcos Bangag Administration. Busisiin nila, sisilipin nila, wala po silang pakialam dyan mga kababayan. Kaya wala, hindi po tayo makakaasa dito, no? At tingnan nyo nga sagot itong isang kinasuhan ng asawa ni VP Sara. Sindan niya, ganyan naman ang mga Duterte kapag nahuhuli, tatakbo sa korte. Ingot ka pala eh. Ha? Hindi tatabi-tabingit. Ha? Ikaw, ganyan talaga dapat. Nawakuha ka sa korte. Pag alam mong hindi tama, hindi ka dapat tatakbo sa bundok at mag-armas ka, ha? Pakiayos mo nga itong sinasabi mo. Ha? Pakiayos mo yan. Kahit pag hindi mo yan ayosin, ako ang aayos dyan. Ha? Anong gusto mo? Tumakbo sa bundok at maghawak ng armas o ano? Anong gusto mo? Ganon? Hindi ba yung kasamahan mo rin sa Makabayad Block na si Franz St. Peter Castro? Ay, hindi, sorry.
ay sinabi niya rin noon nung siya po ay nakasuhan sa pagsasapanganib or child abuse doon sa 17 or 14 na minor de edad na ninagay niya sa panganib ang mga buhay-buhay. Ikaw, Sir Danya, yung kakampi mo yan tumakbo rin yun sa korte. Anong sabi ng korte? Guilty ka! St. Peter, Castro, guilty ka! Dapat tumakulong! Anong gumana ng Castro? Ayaw mo kulong Tumakbo sa bundok? Hindi! Tumakbo sa korte! Gaga! Natutuwid ang bunganga ko sa'yo Ang hirap pala nga na buhay ng ganito. Ngayon, ang nangyari, Court of Appeals, punta siya doon. Pagpunta niya sa Court of Appeals, ano nangyari? Talo pa rin siya! In-affirm ng Court of Appeals. Sabi ng Court of Appeals, guilty ka! Pros Castro, dapat ka makulong. Anong sinabi ni Castro? Hindi! Takbo ko sa korte! Gago! Di ba? Animal talagang yan. Bangag na nga, tabingi. Sorry po. Tabingi yung utak, mga kababayan. Tabingi yung mga pag-iisip nito mga ito. Di ba? Saan ba dapat pumunta? Hindi naman po pwedeng pumunta sa bundok, mababaril ka doon ni Browner. Gusto mo talaga pabundukin yung mga tao, ganon? Iingot pala to Paano ba ito naging congressman? Mga kababayan, nakakahiya, no? Nakakahiya may mga ganitong klaseng congressman sa Pilipinas. Walang alam sa batas. Sipin mo, congressman tagapagpanday ng batas, pero ito, walang respeto sa batas na kanyang pinapanday. Bakit? Sa bagay, mukhang ang pinapandayatan nitong batas, batas ng kangaroo batas ng mga MPE. Kalaban ng gobyerno, di ba? Kasi isa rin to sa umiiyak Isa rin to sa mga umiiyak. Gusto niya rin panagutin yung mga sundalo natin na ginagawa lang ang tungkulin nila. Di ba mga kababayan? Kayo, itong mga ito, baka sabihin na naman nila, ay, nagpunta lang ito dahil sa flirt, di ba? Yun yung sabi ng isang babae na nahuli, di ba mga kababayan? Film din yun. Sino ba yun? Si Chantal. Chantal. Bakit ka nandito? Nakipag-flirt ako Galing ako ng Amerika, nakipag-flirt ako. May gwapong lalaki dito sa bundok. Dito ko lang natagpuan sa bundok ng Tralala. Sa bundok ng Pilipinas. Napakagwapong lalaki. Kaya kailangan mula Amerika makikipag-flirt ako papunta dito. Grabe mga kababayan, Flirt lang. Tapos, ano naman klase mga kababayan ng kanilang mga katwiran na itong mga researcher, same, researcher. Di ba? Researcher ang kanilang mga pinagyayabang na nagre-research lang daw dito. Anong nire-research nyo? Kung paano paputiin ang kilikili, ganun ba yun? Mukhang nire-research yata nila mga kababayan paano paputiin ang kilikili kasi yung isa doon, di ba? Mayroong maitim ang kilikili. Saan na kaya yung maitim ang kilikili? Proud yun Proud yun. Huwag ninyong nilalait kasi proud yun maitim kaso tinakpan. Kaganan. Tapos nagalit. Nang napuna. Magsusuot-suot na mga ganyan. Tapos pag nakita, napuna yung kilikiling maitim, magagalit. Hoy, tsongga! Kung ayaw mong umitim ang kilikili mo, huwag ka mamundok. Di ba mga kababayan? Ganyan po itong mga ito ka-ipokrita. Ganyan po itong mga ito kawalang kwenta mga kababayan, ng mga jutak. Punta natin dito. Si Attorney Livito Baligod, kinasuhan daw ni Chua mga kababayan. Congressman Joel Chua nagsampa ng live at cyber cases laban kay Attorney Livito Baligod at sa 18 ex-Marine officers. Alam nyo, maganda ito. Hindi dahil sa makakasuhan o makukulong po itong mga ex-Marines. Ang maganda dito mga kababayan kasi nga, ito rin ng mga ex-Marines na ito ang ginamit ni Remulla para kasuhan si Martin Romualdez. Tapos ito na naman mga 18 Marines excuse me, ang ginamit ngayon na kaso ni Chua. Kung wala pa lang mga katotohanan itong mga pinagsasabi ng mga ito,
Bakit nila pinapansin, mga kababayan? So eto na, nababaktuyo na sila ngayon. Ha? Nababaktuyo na sila ngayon, mga kababayan. Itong 18 Marines na ito, maglalabas na ito ng mga ebidensya nila. At sa malaot at sa madali, mailalabas nito ang katotohanan sa korte na mismo. Dahil si Lacson, takot, nanginginig na ang buntot sa takot para mag-imbestiga. Ayan o, Senator Ping, hindi ba talaga mapaliwalaan ang mga salaysay ng 18 Marines plus 2 Army, ay 16 Marines? Bakit ito ginamit ni Boying sa kaso niya laban kay Martin? Itong 18, 2 sundalo, 16 na Marines, ginamit po ito ni Boying laban kay Martin para kasuhan. Pero si Lacson naman, wala pa ring believe sa 18 na mga dating sundalo. Bakit Lacson? Mas may tiwala ba si Rimulya na may katotohanan ang pinagsasabi ng mga 18 na sundalo? Ikaw hindi ka naniniwala na walang katotohanan? Pues, kung hindi ka naniniwala, sumama ka na rin kay Chua, sampahan mo rin ang kaso itong mga ito. Pero nung ka, napatulugin mo at magtamad-tamarang ka dyan sa Senado, na kinuha mo ang Senate Blue Ribbon Committee kay Senator Marcolita para lang patulugin, para lang mapagtakpan at hindi mo na mapaimbestigahan ang mga amo nyo. Lacson, tanong lang ha, wala bang basurang napunta dyan sa bahay ninyo? Nagtatanong lang, Mr. Lacson. Bueno, mga kababayan, ayan po ang ating napag-usapan ngayon. Kung ano pong inyong masasabi, huwag kayong mahiya, mag-comment sa baba. At syempre, tunguhin na natin ang mga gustong magpa-shoutout. Ayan, tingnan natin dito. Sino-sino ito mga ito na gusto magpa-shoutout. Okay, teka, nasaan na? Shoutout. Nasaan na kaya yung mga maingay na vlogger ng BBM supporters? Wala na, ano na po sila ngayon? Joseph ang hangdaan na ano na sila, nagkakagulo na sila ngayon, nagkakabulgaran na. May napanood na akong video. Ito, pakita ko sa iyo ha. Nasaan na ba yung video na yun? May video eh. Wait lang, Joseph ha. Alam ko may video ng ganun eh. Yung mga itong mga ito nagkakaanuhan na sila. Ay, teka. Nagkakaanuhan na sila mga kababayan. Ito yun, no? Naglalaglagan na. Buti na itanong mo yan. Ito, panoorin natin. Babae ko yan. Nandali ha, mga kababayan. Wait lang ha. Ito yung Mike Cervera. Panoorin lang po natin muna mga kababayan. Itong Mike Cervera, ito po yung isa sa mga bultis, mga limang gago doon sa kabilang istasyon. Na ngayon, pakinggan niyo yung sinasabi niya sa kanya mga kapwa mga vlogger. Ito mga BBM vloggers po ito. Babae ko yan. Okay ba, Maring May? Sabi ko sa'yo, kung babae lang si Sangkay, malamang naging babae ko. Kilala niyo si Sangkay? Sa lahat, mga kababayan. Kilala niyo si Sangkay, di ba? Si Taliano Gold yun. Ay, paratingin nyo na. Alam nyo ba na may nag-offer dyan? Nako! Oo. Nako! Opera? Malaking pera. Nako! Tinaan sa akin. Nako! Ito, tatapatin ko kayo. Nako! Cross my heart. Nako! Mamatay man. Nako! Next man. Nako! Kasalanan ko sa Diyos pag nagsinungaling ako. Ayan ha, ginamit ko na. Ano yung sasabihin mo? Alam nyo ba? Ano? Nung in-offer sa kanya, magkano? nandun ako eh. Magkano? Kung si Chris Ulo yan, tatanggapin agad Nako! Oo, di ba? Nandun ho ako eh. Malaking halaga. Magkano? Malaking halaga daw mga kababayan. Parang yung nabanggit na yun, parang hindi kaya yun yung kakilala ko. Oh. Ha? 6 digit. Nako, 6 digit? 6 digit ha, 6 digit. Oh. 6 digit? Oh, malapit na sa gitna. Teka lang mga kababayan, 6 digit. Pag sinabi mong 6 digit, 100,000 ito.
Pinakamaliit, 100,000 kasi 99,000, 5 digit lang eh. Di ba? 2 9, 3 0, 99. Pag 6 digit yan, ang pinakamaliit dyan, 1, 2 0 plus 3 0. So 6 digit, 100,000. Eh anong description niya? So, kuha na natin mga kababayan, ang bigayan sa kanila, bayaran sa kanila ha, magkano? Malaki daw. 6 digits. O ano pa ang description kung gaano ito kalaki? Bukod doon sa 100,000 ito. Sigurado ito 100,000 kasi 6 digit eh. Pinakamaliit yon. Malapit na sa gitna. Nako, 6 digit at malapit na sa gitna. Ano ibig sabihin mga kababayan? Halos kalahating milyon. Mapapasana all ka na lang talaga nito sa mga hinayupak na ito mga kababayan. Alam nyo ba, kung magkano lang yung bayad, or mas bayad, sahod ng presidente? Ang presidente po ay nasa salary grade 34, I think, no? Na 400,000 yata mahigit. So, mas malaki pa ang sahod nila sa presidente. Saan galing yung mga pera na yan mga kababayan? Ulitin natin ha. 6 digit. 6 digit 6 digit. Malapit na sa gitna. Alam niyo sabi niya sa akin? Sabi niya, ayan daw mga kababayan. May binanggit siyang pangalan si Sangkay. Kilala niyo ba si Sangkay? Si Chris Olo, kilala niyo ba? At nakita niyo ba kung saan ito? Vlogger po yan ni BBM. Diba? At ang bigayan daw sa kanila ay 6 digit. At ayon pa dito kay Mike Cervera na ito, aabot daw ng kalahati. O malapit na sa gitna. Ano ba yun? Diba kalahating milyon? Sabihin na lang natin kung malapit sa kalahati, 400,000. Abay, parehas pala ang sweldo nito sa mga biruin mga vlogger nila, mga kababayan. Kasweldo ng presidente, 400,000. Mapapasana all ka na lang talaga. Kaya proud ako Duterte vlogger at supporter ako kasi singkong duling wala akong natatanggap eh. Diba? Nakaka-proud lang mga kababayan. Kaya dito na kayo sa amin na mga Duterte supporter kasi kami talagang kami. Solo-solo talaga ito. Sari-sariling lakad, di ba? Kung may pamasahe kami makakapunta. Kaya nga hindi kami basta-basta nakakapunta agad sa mga event-event eh. Bakit? Di ba? Kasi nga wala naman kami budget, walang nagbibigay sa amin. Salamat na doon sa ibang mga supporter. Sila mismo nagpapadala, "O ito Sir Bimar, pang kain ninyo, pang gasolina mo, pang pamasahe mo, pang hotel, ganun." Di ba? Sa inyo, kaming may utang na loob, pero sa mga politiko wala. Kasi nga, lalo na sa mga Duterte, dahil hindi sa basta kuripot. Hindi talaga nila gawain yan. Pero itong mga kalaban ng mga Duterte, ayan. Sila na rin po ang nagbubukingan. 6 digit mga kababayan. Ganyan po kalaki. Grabe Ganyan po kalaki ang bigayan sa kanila. 300 to 400,000 yan mga kababayan. Kung malapit sa gitna. Yung 6 digit na yan. Kasi pag 7 digit, 1 million yun. Di ba? So ang pinakamaliit, 100,000 sa 6 digits. Di ba? Pero ito daw ay malapit sa gitna, ibig sabihin nasa 300 to 400,000. Tama, hindi? Nagtanong kasi ito, nasaan na kaya mga maiingay na vloggers ng BBM supporters? Ayan, naglalaglagan na sila. Antay na lang natin. Joseph Hangdaan. Antay na lang natin, mamaya bukas makalawa papangalanan na nila. May narinig na akong kalbong bakla eh. May narinig na akong kalbong bakla. Nesles, magandang hapon po Sir Bimar from Cebu. Ayan. Whoever she is, I believe her statement, prayers to you, Madam. The Holy Spirit will guide you. The right path we know because you're telling the truth. Sabi ni Lolita Pointon. Oo nga, yung kaninang umiiyak na babae, no? Tanong ko lang, ano bang nangyari kay Tambi? Kasi sabi ng ICI, wala siyang sabit. Sabi ni Fidel Daog-Daog. Yun nga, Sir Fidel. Malamang, wala nga siya masyadong sinabi doon sa ICI. Kasi wala rin tayo nalaman, di ba? Or kung mayroon man siyang sinabi doon sa ICI, ito ngayon yung hawak na
ebidensya ni Buying. Di ba? Kasi di ba sinekrito lang sa atin yun, wala naman na nakaalam sa atin. Sino ba nakaalam sa atin ng pinagagawa ng ICI? Ginastosan lang ng pera ng bayan, milyon-milyon, di ba? Nagpunta pa si Magalong doon sa Davao City. Ang baha nasa Cebu, pero sa Davao sila nagpunta. Sinama pa yung isang dating PNP chief. Di ba? Good afternoon, sabi ni Abby Ayang. Good afternoon din po. Hala, may umiiyak, sino yun? Kung may tupad dahil kay speaker, ayan na Luistro, baka matupad na. May kulong, watching from London, United Kingdom. Sabi ni Harry Rajjola. Oo nga eh. Tayo na lang natin kung darating ng panahon mga kababayan, yung umiiyak na yun, makakakuha din ng hostisya yun. Walang kawala na Marcos at mga alipore sa gobyerno, sabi ni Jing Mable. Sana lang para magkaalaman na, sabi ni Zinaida Aguilar. Kaya naman pala sanay na sanay si Luistro sa mga katiwalian, sabi ni Ramon Gregorio. Maria Gina Canitibil Ronilla. Lahat yan kailangan ng makulong, kasama yan sila sa malita. Kawawa naman ang taong bayan, sabi niya. Upo nga, pantay na hustisya, Kitatay Digong Duterte lang ang pag-asa. God bless you and family, sabi ni Mario Lida. Hello BMR, sabi na Ate Charilo. Ayan. Tama BMR, sabi ni Naning Daguman. Uy, Naning Daguman, mga taga-Dagum kayo no, taga-Kalbayog kayo no. Oh, mga ganyang apelyido, Daguman, taga doon siguro sa Kalbayog. Yan, nasa na yun? Di ba? Brad BMR channel, maayong adlaw. Makulong ang mga buaya, member ng Tuwadkom, watching from Auckland, New Zealand. Go, go, go. Pilipinas, Duterte pa rin. Sure win na. Sara for president. Makukulong na ang dapat sufficient in cash of malita. Sabi ni Rindo Nuwan. Si Rindo Nuwan, shoutout sa inyo. Nagpunta po siya kanina doon sa, tamang-tama ako pa yung nag-host kanina, no, si Rindo Nuwan. Sa Birada Aguilar. Ito pa yung uniform natin kanina. Salamat sa pagbisita nyo, sir. Sa mga hindi pa nakakabisita, sa mga gusto ng live, para ma-shoutout ko kayo ng live, punta kayo sa Birada Aguilar. Comment nyo doon, i-mention nyo ako BMR channel para makita ko kaagad. May malitas because of the speaker, sabi ni Radical. Diba mga kababayan? So ayan na. Doon sa unang nagtanong na nag-comment, ano na bang nangyari sa ibang mga vlogger, mga tagapagtanggol na vlogger na BBM? Ayun, nagkakalaglagan na sila, nagkakabukingan na sila. May mga nabanggit, 2 bakla. Yung description ng 2 bakla, yung isa kalbo daw na bakla, yung isa naman matabang bakla. Sino kaya yon? Yung matabang bakla? Yung kalbong bakla parang kilala ko eh. 'Di ba? Parang kilala ko mga kababayan. Naglalaglagan na po itong mga BBM vlogger. Kumbaga panahon na po ito ngayon na malayasan na po nila itong si BBM kasi yun, hindi na po tamang pinaggagawa eh. 'Di ba? Anong klaseng ano yan na sinabi na huli na, pagkatapos sasabihin niya hindi daw. Kalukuhan yan mga kababayan. Nahuli na nga sinabi tapos sasabihin hindi daw nahuli. Ano yun? Niluloko nyo na lang kami or sarili nyo ang niluloko ninyo. At ang mga military, papayag ba sila na imbis na parangalan sila, sila pa ngayon yung magiging magkakaroon ng kaso? Kabayan, kung nakarating ka sa gandulong ng ito, talagang napakalaking ginawa mong tulong sa akin. Maraming salamat. I-share mo na lang itong video na ito. Comment mo na rin kung taga saan ka at pa-shoutout BMR ng ating pong mapusuan at ma-shoutout. Maraming salamat muli. Pilipinas as always. Bye-bye!